Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 16, 2026 at pag-usapan po natin ito pong naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson at Senator Risa Ontiveros na mistula pong pumoprotekta sa kanilang mga kapwa senador. Pero bago kayo magalit sa akin, pakinggan nyo muna yung balita. Ako naman ay hindi ko sila hinuhusgahan na kinakampihan nila sina Bato de la Rosa at Senator Bongo. Pero ito lang naman po ang aking opinyon. Mukhang hindi po ako sang-ayon sa mga pahayag ng ating pong mga senador sa ngayon na sina Ping Lacson at Risa Ontiveros kaugnay po ng warrant of arrest possibly na i-issue dito po kina Senator Bongo at Senator Ronald De La Rosa. Ito po kasi yung balita mga tol kahapon. Alam naman po natin na pumutok po yung balita na pinangalanan na nga po ng International Criminal Court ang co-perpetrators nito pong si Rodrigo Duterte for crimes against humanity. At kasama po dyan sina Senator Bongo at Bato de la Rosa, including former SOJ Vitaliano Aguirre II, former PIDEA Director Isidro La Peña, former NBI Director Dante Giran, and former Chief PNP na sina Oscar Albayalde, ang namayapang Camilo Cascolan at saka si Acting Chief PNP that time, Vicente Danao. Ano? At dahil nga po dyan, samot-sari po ang mga espekulasyon ngayon na lumalabas sa publiko na sooner or later lalabasan po ng warrant of arrest ito pong sina Bato de la Rosa at Bongo in particular. Kasama na rin ang iba pang mga pinangalanan. Pero yan naman po ay merong prosesong susundin na mamaya after po nitong pagtalakay natin sa balita ng pahayag sa kaugnay ng pahayag ni Senator Lacson at Senator Risa Ontiveros, papakinggan po natin yung pahayag naman o interview dito po kay Attorney Chel Jokno, Congressman Chel Jokno, kaugnay nga po ng proseso na pagdadaanan bago mailabas ang warrant of arrest. Ito kasi yung naging balita kahapon. ICC warrant kina Bato, go dapat dumaan sa korte ng Pinas. Yan po yung paniniwala ni Senator Ping Lacson. Dapat na dumaan sa korte ng Pilipinas ang warrant of arrest na ilalabas ng International Criminal Court laban kina Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo. Ayon kay Senate Pro Tempore Panfilo Lacson, ang korte sa Pilipinas ay dapat irespeto anumang hakbang na gagawin ng ICC na may kinalaman kay De La Rosa at Go. If there is an arrest warrant from the ICC or foreign court, it should go through our local court, which will issue a corresponding order to implement the foreign entities arrest warrant, pahayag ni Lacson. Maaari naman anyang gumawa ng anumang legal remedies sina De La Rosa at Go habang pinag-aaralan na rin ng mga abogado ng Senado ang maaaring maitulong sa dalawang senador. I think they should have the chance to avail of all legal options because our local courts and processes must be respected. If there is an arrest warrant from the ICC or a foreign court, it should go through our local court, which will issue a corresponding order to implement the foreign entities arrest warrant. Subalit sa ngayon ay maaga pa rin anya nasasabihin ito dahil hindi pa naglalabas ng ICC, ang ICC partikular na sa mga kaso at parusa laban kay De La Rosa at Go. Maaari naman anyang magpatawag ng COCO si Senate President Tito Soto para konsultahin ang iba pang mga senador tungkol dito. On the part of the senators, we'll discuss the matter. If the senators decide to extend help, we'll cross the bridge when we get there. Giit pa ni Lacson. Malinaw po dito sa binasa po natin balita mga tol na ang posisyon po ni Senator Panfilo Lacson ay dapat dumaan pa po sa Korte ng Pilipinas bago po dalhin kung sakasakali sa ICC ito pong if ever na ma-issuehan ng warrant to para sa mga co-perpetrators nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ito po ay sasalungat sa unang naging posisyon ng ating gobyerno. Kasi kung matatandaan po ninyo,
si Rodrigo Duterte nang labasan po ito ng warrant of arrest ay ipinatupad po ito ng ating gobyerno sa bisa po ng isang batas noong 2009. Nakalimutan ko na lamang po yung numero pero mamaya mababanggit po ito sa reaksyon ni Dean Santamaria. No, nakalagay po doon na pwede pong isurrender ang isang naiimbestiga ng isang international tribunal at in this case ang International Criminal Court. No, kaya ako sa totoo lang, mas sumasang-ayon ako sa naging pwesto o posisyon ng ating gobyerno noong arestuhin si Rodrigo Duterte na hindi na kinakailangan pang dumaan ng korte. After all, yan naman po ay nasa Korte Suprema na at kung sasabihin ng Korte Suprema, sige, idaan sa korte, saka na lamang po ako sasang-ayon dito po sa sinasabi ni Senator Panfilo Lacson. Pero ang legal na paliwanag po dito ay ito, basahin po natin yung post po ni Dean Santamaria. Yan. Ito pong post ni Dean Santamaria ay bilang tugon doon po sa naging pahayag nga po ni Senator Panfilo Lacson. Is Senator Lacson correct in saying that the ICC warrant of arrest should still go to the local Philippine courts? Sa paniniwala po ni Dean Santamaria, I believe it is no longer needed. The Constitution, the law, and jurisprudence allow the arrest. Ipatagalog po natin kay ChatGPT ito para babasahin ko na lamang po yung mismong translated version, ano? Translate in Tagalog. Yan. Okay, ito po yung opinion na legal nito pong si Dean Santamaria. Ang mga dahilan ay madaling maipakita ayon po sa kanya. Una, ang krimeng sangkot dito ay krimen laban sa sangkatauhan. Hindi ito isang karaniwang krimen. Ito ay isang pandaigdigang krimen. Sa ilalim ng internasyonal na batas, ang mga ganitong paglabag ay napakalubha kaya't lumalampas sa mga hangganan ng bansa. Isa itong paglapastangan sa konsensya ng buong sangkatauhan. Dahil dito, pinahihintulutan at kadalasan ay inaatasan ng prinsipyo ng universal jurisdiction ang pandaigdigang komunidad na kumilos kapag ang lokal na sistema ay hindi kaya o ayaw umaksyon. Ikalawa, ang ating 1987 Constitution sa ilalim ng Incorporation Clause ay tahasang nagsasaad na ang Pilipinas ay kumakapit sa mga pangkalahatang tinatanggap na prinsipyo ng internasyonal na batas bilang bahagi ng batas ng bansa. Hindi ito mungkahi lamang. Ito ay isang utos ng konstitusyon. Kapag pinag-uusapan natin ang mga pandaigdigang krimen, tinutukoy natin ang isang larangang legal kung saan nagtatago ang mga obligasyong internasyonal at ang pambansang batas. Ikatlo, may ilan na nagsasabing ang pagkalas natin sa Rome Statute ay nagsara ng pinto sa International Criminal Court. Gayunman, pinabulaanan na ito ng Korte Suprema sa kasong Pangilinan versus Cayetano noong 2021. Nagpasya ang korte na nananatili ang jurisdiksyon ng ICC sa lahat ng mga gawaing isinagawa ng mga opisyal ng gobyerno hanggang Marso 17, 2019. Ikaapat, ang pagkalas ay hindi isang get out of jail free card. Ang Artikulo 127 paragraph 2 ng Rome Statute na lumikha sa ICC ay tahasang naguutos na ang isang estadong kumalas ay may obligasyong makipagtulungan sa mga nagpapatuloy na proseso ng hukuman. Hindi tayo maaaring basta na lamang umalis at magkunwaring naglaho ang ating mga naunang pangako at pananagutan. Ikalima, hindi rin dapat kalimutan ang sarili nating batas hinggil sa krimen laban sa sangkatauhan. Ito na po, yung babanggitin na batas kanina na nakalimutan ko ang Republic Act 9851 na ipinasa noong 2009. Ang batas na ito ay nauna pa nga kaysa sa pag-iral ng Rome Statute sa Pilipinas. Malinaw ang Section 7, Talata 2 ng Republic Act 9851. I believe mali yung kanyang pag-cite ng section.
Kasi sa aking pagkakaalam, that is Section 17. Tingnan natin mga tol, kasi abogado po, to din pa po ito, baka ako po ang mali. O, sa Republic Act 9851, tingnan natin yung Section 7 na binabanggit ni... eto mali, kasi penal provisions po yun eh. No, mali, nagkamali lang po ng pagsulat si Dean Santamaria. Dapat merong 1 saka 7. Kaya Section 17 po yun. Ayan, jurisdiction. Tama yung pagkakaalala ko, no? Abogado po kasi ito, kaya baka po maging presumptuous ako masyado kapag ikinorek natin na wala po tayong basihan. Nagkamali lang ng pag-type ito pong si Dean Santamaria. Tingnan mismo natin yung kanyang post sa Facebook kasi Section 7 ang nakalagay. Dapat it should be Section 17. Okay? Ayan, ituwid na po natin. Sa Section 7, talata 2 ng Republic Act 9851, nakalagay po ang mga sumusunod. Sa interes ng katarungan, maaaring ipagpaliban ng mga kinauukulang otoridad sa Pilipinas ang investigasyon o pagsasakdal kung may ibang hukuman o internasyonal na tribunal na nagsasagawa na ng investigasyon. Sa halip, maaaring isuko o ipa-extradite ng mga otoridad ang mga pinaghihinalaan o inaakusahan sa angkop na internasyonal na hukuman. Sa ilalim ng sarili nating batas, may kapangyarihan tayong iurong ang lokal na jurisdiksyon pabor sa isang internasyonal na lupon. Sinasagot nito ang argumento tungkol sa domestic warrant. Kapag naglabas ng warrant ang ICC para sa isang krimeng kinikilala nating pandaigdigan, nagbibigay ang Republic Act 9851 ng legal na tulay upang ito ay kilalanin at ipatupad. Maaaring kilalanin ng Pilipinas ang naturang warrant of arrest. Ika-6, sumasalungat ba ito sa Bill of Rights na nangangailangan ng warrant? Hindi. Dapat nating basahin ang konstitusyon bilang isang buo at magkakaugnay na dokumento. Pinoprotektahan ng Bill of Rights ang mamamayan laban sa abusadong kapangyarihan ng Estado. Ngunit ang Incorporation Clause at ang Republic Act 9851 ay nagbibigay ng legal na balangkas para sa internasyonal na kooperasyon. Sa konteksto ng krimen laban sa sangkatauhan, ang warrant ng ICC ang nagsisilbing wastong legal na batayan. Hindi sila nagkakasalungatan. Sa halip, nagtutulungan upang matiyak na ang sangkatauhan ay napoprotektahan sa loob at labas ng bansa. Ika-7, hindi tinutukoy ng konstitusyon ng Pilipinas kung anong hukuman o hukom ang dapat maglabas ng warrant of arrest. Maaari itong magmula sa lokal o internasyonal na hukuman kapag ang batas, lalo na ang konstitusyon bilang pinakamataas na batas ng bansa, ay hindi nagtatangi, hindi rin tayo dapat magtangi. Ika-8, harapin natin ang argumento tungkol sa soberanya. Ang pakikipagtulungan sa ICC ay hindi pagsuko. Ito ay pagpapakita ng lakas. Ang tunay na soberanya ay kinabibilangan ng kapangyarihang pumasok sa mga kasunduan at tuparin ang mga ito. Ang pagkilala sa warrant ng ICC ay hindi nagpapahina sa ating pambansang dangal. Sa kabaligtaran, pinatutunayan nito na ang Pilipinas ay isang responsable at iginagalang nakasapi ng pandaigdigang komunidad ng mga sibilisadong bansa. Hindi tayo isang rogue state. Tayo ay bansang naniniwala na walang sinuman, kahit pa isang senador, ang nakahihigit sa batas ng tao at sa batas ng mundo. Ang igiit ang isang domestic warrant para sa isang pandaigdigang krimen laban sa sangkatauhan ay parang pagtatayo ng pader kung saan dapat ay may tulay. Piliin natin ang katarungan kaysa teknikalidad. Yan po ang legal na opinyon ni Dean Santamaria, no? At ako po'y naniniwala dito, mga tol. Malakas po ang paniniwala ko na tama po ito unless kung ito po ay babaguhin at iko-correct kung maliman ng Korte Suprema. After all, ito po ay nasa Korte Suprema na. Pero hanggat hindi po nagdidesisyon ang Korte Suprema, partikular sa petisyon na isinampa ng kampo ng mga Duterte, questioning the legality of the arrest of former President Rodrigo Duterte, the presumptions of regularity in the performance of duty lies with the government. Ganun lang naman po yun, mga tol
no? Hangga't hindi po idedeklara ng korte na illegal ang pag-aresto kay Rodrigo Duterte, kung lalabas po ang warrant of arrest nito pong sina Senator Ronald De La Rosa at Bongo at iba pa, tama pa rin ang magiging aksyon ng gobyerno na arestuhin sila kung sakasakali at i-deliver po sila, isurrender sila sa International Criminal Court. Again, uulitin ko, maliban na lamang kung ang Korte Suprema ay sabihin na mali po ang naging aksyon ng ating gobyerno last March 11, 2025 nang arestuhin po si Rodrigo Duterte at isurrender sa International Criminal Court. Sa parte naman po nitong si Senator Risa Ontiveros, sinasabi niya po na ang mga senador ay hindi daw po pwedeng arestuhin while in session. Again, I beg to disagree. Tayo po hindi abogado pero marunong naman po tayong bumasa at umunawa ng batas. At sasabihin ko po sa inyo ang kaukulan nating paliwanag after po ninyong mapakinggan ito pong sinasabi dito ni Senator Risa Ontiveros. I believe, enlightened pa lang yan. Wala pa naman lalabas na mga dokumento that will set certain processes in motion. Like other issues na inimbestiga, for example, ng Senate, dito lang sa Pilipinas, ito na may international school ay siyempre mahirap even masakit na proseso para sa Senate. Pero kailangan namin sarapin as an institution. Okay. So what can the Senate do, ma'am, in case biglang maglabas ng arrest warrant? That particular issue ni raise na dati in relation sa isa sa kanila. And I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto kung na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang na-arrest sa Mali po yan. I'm sorry, Senator Risa Ontiveros. After all, parehas naman po tayong hindi abogado. But I beg to disagree with that notion, na that is tradition. It is not a tradition. It is provided particularly under the Constitution. Dito pala camera. Kasi dito yung camera nung computer sa cellphone po tayo naka-vlog na yon. Alam po ninyo, ang sinasabi po ng ating saligang batas, ilang beses na po ito naipaliwanag ng marami pong mga abogado na nakatutok po dito, na ang sesyon na ang mga mambabatas, hindi lamang po mga senador, ay exempted lamang po from arrest kapag ang kaparusahan po ng kanilang di umano'y nagawang krimen ay sorry. Kapag ang kaparusahan po ng kanilang nagawang krimen ay hindi po lalagpas ng 6 na taon at 1 araw. Ibig sabihin, 6 na taon at 1 araw and above ay pwede pong arestuhin kahit po nakasesyon ang Senado o ang House of Representatives o sino mang mga mambabatas. Maliwanag po iyan na nakatadhana po sa ating saligang batas. In fact, meron nga pong vlog dyan, ito pong si Fiscal EJ. Kaso lamang nakalimutan kong hanapin kanina, kaya hindi ko na po ma-share ngayon. Pero ganun lang naman po kasimple yun. Kung babasahin po natin ang 1987 Constitution, particular doon po sa provision na yon ng Article 6 ba yon or Article 7? Hanapin ko mga tol kasi hindi ko na matandaan. Dapat pala pinrepair ko kanina bago tayo magsimula, Puntahan natin yung executive legislative branch Article 6, Hanapin po natin dito yung particular na exemptions. Pero mukhang mahihirapan akong hanapin. I'm sorry, hindi ko kagad na i-prepare. Pero definitely, hindi po ako nagkakamali dito po sa sinasabi natin in response doon po sa pahayag ni Senator Risa Ontiveros na hindi po yan usapin ng tradisyon. Yan po ay itinatadhana po ng ating saligang batas na kapag ka ang isang mambabatas, congressman po yan o senador, ay nakagawa po ng paglabag sa batas at nilabasan po siya ng warrant of arrest o kaya kahit walang warrant of arrest kung caught in the act naman at ang kaparusahan po para doon sa krimen na yon ay lagpas po ng 6 na taon at ng 6 na taon meaning 6 days
6 years and 1 day, siya po ay pwedeng arestuhin. Hindi po siya immune from arrest. Ano? Ganun po yon mga tol. Kaya dito sa dalawa pong pahayag na binasa po natin sa balita, pahayag ni Senator Panfilo Lacson na dapat dumaan muna sa korte ng Pilipinas ang warrant of arrest nitong sina Senator Bongo, De La Rosa at iba pa kung sakasakaling isyuhan ng warrant ng ICC, ay ako po ay hindi sumasang-ayon diyan. Mas sumasang-ayon po ako sa posisyon ng ating gobyerno last year na arestuhin si Rodrigo Duterte na hindi na kinakailangan dumaan pa sa korte ng Pilipinas katulad po ng pagpapaliwanag na isinare po ni Dean Mel Santamaria, at hindi rin po ako sumasang-ayon dito po sa naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros na sila po bilang mga mambabatas ay hindi pa pwedeng arestuhin while in session. Alam naman po natin na ang crimes against humanity, ang kaparusahan po niyan ay lagpas po sa 6 na taon. Kaya basically, yan po ay pwedeng arestuhin ng ating gobyerno. Pero magkakaalaman yan mga tol, ano? Kasi after all, titingnan natin kung gaano nila paninindigan na protektahan ng kapwa nila senador in the event na magkaroon ng warrant of arrest itong sina Senator Bongo at Senator Ronald De La Rosa. Sa ngayon, alas 3 po ng hapon, magsisimula na po yung sesyon ng Senado. At titingnan po natin ngayon kung papasok na si Senator Ronald De La Rosa at kung si Senator Bongo ba ay mag-a-appear ngayon. Pero wala yatang session pa lang ngayon, ano? Baka Wednesday pa. Tama po ba? No? Wala nga yatang session ngayon kasi walang schedule ang Senate of the Philippines. Kung hindi ako nagkakamali, Wednesday pa nga yata. Ano? Aabangan natin sa Wednesday kung ano ang magiging aksyon nito pong si Senator Ronald De La Rosa na sa ngayon ay nagtatago na, o ito namang si Senator Bongo kung patuloy pa rin po siyang gaganap sa kanyang tungkulin bilang senador at magpapakita sa sesyon sa Senado. Pero isa lang naman ang dapat natiyak natin dyan. Kung wala po silang kasalanan, wala po silang dapat ikatakot. Ganun lang po yun. No? Kung yung mga inakusahan nga sa panahon ng Duterte administration, ikinulong ng mahigit sa 6 na taon. Partikular, ito pong si Leila de Lima. Hinarap po yung kaso, nakakulong. Sila nga, wala pang warrant of arrest, tapos nagtatago na, in particular, itong si Ronald De La Rosa. Anyway, sabi nga nila, flight is a sign of guilt. Kung ikaw ay nagtatago na, baka ikaw ay may kasalanan. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Yan lamang muna ang update natin sa balita na yan. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.